Ang isi-share ko po sa inyo ay ang title ay The Battle is the Lord's. Pinakasikat po na istorya ni David. Kung kayo tatanungin ko, palagay ko yung magkakapare-pareho ang ating sagot, is the fight, his fight versus Goliath. Yan ang pinakasikat. So, let's talk about this again. Naghamon po si Goliath ng one-on-one for 40 days. Nandoon po nakalinya lahat ang mga Filisteo at nasa kabila naman ang mga Israelita. Medyo hindi pa po nag-aaway, naggigirian pa o basta sila'y naghaharapan. Hanggang sa lumalabas po itong champion ng Filisteo. At sinasabi, wag na maglaban ng lahatan, isahan na lang. At kung sinong mananalo, di sila nang nanalo. Ito naman pong si Goliath, ito po ang pangunahing warrior ng Filisteo. At ang Israel naman, wala namang maimatch sa kanya. So, 1 Samuel, chapter 17, verse 11, nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, sila'y nanghina at lubhang natakot. Yan. So there is a battle about to happen. At ngayon po ay naghihina na ang mga Israelita at pati po yung hari. Kaya po itong aking session sa inyo talks about a battle. At kahit po tayo sa ating buhay, we are fighting battles. Kanya-kanyang battle ang ating nilalabanan. Kaya naman ang ating ngayong sasagutin, paano ba pagtagumpayan ang mga laban ng buhay? How to win the battles of life. Ano? So ito po ang unang gagawin. Let's be concerned in giving glory to God. This must be our motivation in facing any battle. Dumating po si David. Diyon po ang setup. Dumating si David. At siya po ay kaya pumunta doon ay may dala lang pagkain para sa kanyang mga kapatid. Kasi ang mga kapatid niya, yung mas matanda, silang lumalaban. It seems na si David at that time ay hindi pa age para lumaban. At noon pong siya dumating doon, may dalang pagkain, ay narinig niya ang paghamon ni Goliath sa mga Israelita. At makikita po agad natin sa tanong ni David, ang isang puso na pinapahalagahan ang glory ng Diyos. Basahin ko po sa inyo, 1 Samuel chapter 17, verse 26. Ano ang gagawin sa lalaki makapapatay sa Pilisteyong ito at makakapag-alis ng kahihiyang ito ng Israel sapagkat sino ba itong, may kaano naman sabihin sa Tagalog yan, no? Sapagkat sino ba itong uncircumcised na Pilisteyong ito na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? Sino ito? Hindi tuling Pilisteo. Kakatuwa itong Bible, ano? Alam mo, yan kasi ang pagkakaiba ng Israelita, yan ang covenant nila sa Panginoon na sila sinicircumcise. Kaya yan ay pangungutya nila kapag merong silang gustong i-put down. Sino ito? Pilisteyong ito na kanyang hahamunin ang hukbo ng Diyos na buhay. Sa tanong pa lamang ni David, makikita mo na agad yung pusong nagnanasang luwalhati ng Diyos ay nilalapastangan ng pangalan ng Diyos, at hinahayaan lang ni Haring Saul at ng mga Israelita. Pero hindi po ito kayang lunukin ni David. Hindi kayang lunukin. Imagine nowadays, imagine how the name of God is being blasphemed. Saan ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesus? O yung salitang my God? Saan ito ginagamit ngayon? Sa pagmumura?
sa mga expressions, mga movies na grabing ginagamit ang ngalan ng Panginoong Jesus in vain o pangalan ng Diyos in vain. Minsan kapag ako ay nakakapanood ng ganon, at ang limit-limit ng gamitin ng pangalan ng Panginoong Jesus, there and then ako humihingi ng forgiveness kay Lord. Lord, forgive us for using your name in vain. Pero pag talaga sobra na, pinapatay ko na. Hindi ko na kaya. For the first time, may narinig po ang mga Israelita na willing lumaban kay Goliath. 40 days yun ha. 40 days na naghahamon, walang makalaban sa kanila. For the first time, may nagsalita. Sino ba yung Filisteyong yan na hinahamon ng hukbo ng Diyos na buhay? Kaya naman, ipinarating agad nila kay Haring Saul na, ay Hari, meron ho din ng gustong lumaban. Kaya naman, ipinatawag siya ni Haring Saul. Tuloy ko ang pagbabasa, 1 Samuel 17:32. Sinabi ni David kay Saul, huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang inyong lingkod ay hahayo at lalaban sa Filisteyong ito. At lalabanan ang Filisteyong ito. Alam po ninyo, marami din namang concern sa glory ng Diyos doon sa linya ng mga sundalong Israelita. Marami din naman. Pero their concern is not enough to do something. At ito rin po ang hanggang ngayon ay ang marami. Marami pong concern, pero hanggang concern lang. Walang give. Diba? Be concerned in giving the glory. Concern lang, but they don't give. Kaya naman, kung may gusto kang tulungan na sino man, or gusto mong i-improve na facilities ng church, huwag namang concern lang. Ay, ako'y may concern. Ako'y merong suggestion. Ako'y merong ganun. Huwag namang concern lang. Sa halip, give. Being concerned in giving the glory. Giving the glory of God, or concern in giving glory to God. So give your 3 T's. Ano ba yung 3 T's na yan? Time, treasure, talent. At salamat sa Diyos at ginagamit ninyo ang inyong talent in giving glory to God. From the worship team, the instrumentalists, the worshipers, itong mga nasa media, nasa technical, itong mga support. Salamat at pinapagamit ninyo ang inyong talent. Salamat sa mga taong pinapagamit ang kanilang treasure. Salamat sa mga taong pinapagamit ng kanilang time. Because mahirap naman yung concern lang. Kung ikaw na ang sagot sa panalangin, ay tama na ang pagpipray. Ano pong ibig nyo sabihin? Aba, hindi kumilos na. Dahil so many people are praying, Lord, na tulungan mo naman si ganito. At sinagot na naman ng Diyos ikaw ang pinapatulong. So, being concerned is a good thing. But we must go beyond that. Lord, magpadala po kayo na magse-share. Sabi ni Lord, oo, nagpadala na ako. Ikaw. Ganun po ba? Alam po ninyo, David is passionately concerned in giving glory to God. Passionate enough to do something. That passion is what makes him different from the rest. That passion is what made him say, ako ang lalaban. Kailangan po natin ng people or persons that is concerned in giving glory. I want to remind you, the battle is not yours. The battle is the Lord's. You have heard the phrase, choose your battles wisely.
Narinig na ninyo ito. O piliin mo yung iyong laban eh. Kaya lahat na laban ni iyong hinarap eh. Ang pinili po ni David ay hindi wise na battle. Unfair ang match-up. Let's look at the tail of the tape, ha? Tingnan natin yung katangian ng dalawa. Si Goliath po ay 7-footer. Si David, though hindi po sinabi ang kanyang height, ay ang average height po ng mga Israelita ay mga 5'5". So, 7-footer versus 5'5". Si Goliath po is their best warrior. Ibig sabihin, siya na ang pinili sa lahat ng mga sundalo ng Filisteo and he is the best warrior. Si David naman po is the best shepherd. Hindi nga warrior pa eh. Si Goliath po was trained as a warrior since bata. Si David po has no training in formal warfare. Dahil po si Goliath ang pangunahing sundalo, ang ibig sabihin ay ito ay napalaban na. Siguro kung ilan na itong kills, ano? Kaya ito po'y may record. Si David po, wala pang napapatay. Wala itong record. Si Goliath po ay merong helmet na tanso. Si David wala. May armor sa katawan. Si David wala. May armor sa hita. Si David wala. May dalang sword. May maliit at malaking sibat. Si David may dalang tungkod at may dalang slingshot. Tirador. Nagdagan ko pala, meron ding dalang 5 bato. Yan po ang match-up. Sabi po ninyo, choose your battles wisely. Bakit si David, ang piniling battle ay parang hindi wise? Kasi po, hindi naman siya namimili ng labang lamang siya. Ang pinipili niyang laban ay labang maluluwalhati ang Diyos. That is how He chooses His battles. Tayo man ay ganun din. Choose a battle that will glorify God. If you are facing any battle in your life today, yan man ay battle o laban mo sa school, yung mga grades na talagang inilalaban, battle in your trabaho, kakabawasan na ng workers, kung hindi man, narinig ko naman sa ibang bansa, ay ang binabawas naman ay sweldo. There is a battle in your business. Di mo alam kung paano sisimula ng business, nasaan gayang mga taong iyan, nasaan gayang mga, paano ba ako makakabangon after 3 months na medyo slow. Hindi lang pala slow, stop. Or your battles na iyong hinaharap ay battles in your relationships. There is a battle going on. Or could be ang battle na hinaharap mo ay spiritual. How to overcome something in your life. Kahit pa sa tingin mo, ay napakahirap ng labanan. As long as you are coming to the battle with the intention na luluwalhatiin mo ang Diyos, that, my friend, is a good fight. Bakit? Kasi ang laban ay hindi sa iyo, ang laban ay sa Panginoon. Ito po ang sabi ng 1 Samuel chapter 17 verse 47. After makita po ni Goliath si David na lalaban na sa kanya, nilait po siya. Dinescribe po ni Goliath kung anong gagawin niya kay David. Mga ipapakain sa ibon sa impapawid, mga ganon. Pero anong sinabi ni David? 1 Samuel 17:47. At upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Ang labanang ito ay sa Panginoon. Ito po ang sikreto ni David na hindi alam ni Saul at ng Israelita. Kung gusto mong manalo sa laban ng iyong buhay,
Gawin mo itong laban ng Panginoon. Kasi for a very long time, ikaw ang lumalaban. Lumalaban ka to get what you want. Lumalaban ka to, for you to be happy. Lumalaban ka para kayo magkameron. No. Gawin mo itong laban ng Panginoon. Dahil kahit sino ay pwedeng tumalo kay Goliath kung ang purpose niya sa laban ay luwalhatiin ng Panginoon. That, my friend, is how to make your battle God's battle. Yan ay kung paano mo itatransform ang laban mo sa buhay na laban ng Panginoon. Marami kasi ang nagsasabi, Panginoon, ino-offer ko na sa iyong problemang ito. Hawakan mo na itong problema ito. Are you sure na diyan sa problemang iyan ay talagang ang iyong intention ay maluwalhati ang Diyos? Mataas ang pangalan niya, makilala siya, mahayag siya sa iyong buhay, makita ng mga tao, I can see Christ in him. Now, don't forget that. The battle is not yours. Actually, yan po ang title na sineshare ko sa inyo ngayon, The Battle is the Lord's. At papaano pagtagumpayan ang anumang laban ng buhay? Ang una, be concerned in giving God the glory. Lagi mong iisipin, papaano ka, Panginoon, maluluwalhati sa laban kong ito? Ano ang sunod? Ano ang sunod? After being concerned in giving God's glory, be of good courage. Ito po ang sabi ng Psalms 31 verse 24. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Noon pong si David ay nagsabi kay Saul na, Bossing, huwag ka nang nervyusin ha, at akong lalaban. Abay, diniscourage siya ni Saul. Ang sabi ni Saul sa kanya, 1 Samuel 17:33, sinabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ng Pilisteyong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa. At siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Alam mo ba kung saan ang gagaling si Saul, where he is coming from? Siya yun eh. Yung fear ni Saul ay tinatransfer niya kay David. Siya yun. Siya yung, hindi mo kayang labanan ng Pilisteyong ito. Saul is talking about himself. And I want to remind you parents, kayong mga magulang, be careful in, do not transfer your fear to your children. Minsan, fear mo yan eh. At tapos, iyo yang nililipat sa iyong mga anak. Ano ibig ko sabihin? May mga magulang na kapag yung kanyang anak medyo hinahawakan ng remote. Ang mga remote o humahawak sa mga electronics na gadget, sasabihin, huwag mong pakalman yan, baka masira. Kasi yung parents, nung lumalaki, yun ang sinabi ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya itong si parents, talaga naman, walang kaalam-alam sa technology, hindi marunong paano gaaring YouTube, paano mag-subscribe. Hindi alam. Kasi noong siya lumalaki, sabi ng kanyang mga magulang, huwag mong hawakan yan, baka masira. Kung tanda naman ninyo ng mga stereo, pagkalalaki, turntable pa yun. Bago mo yun mapaandar nga na may mamanwalin ng gagawin. Huwag mo hawakan yan, baka masira. Kaya nung siya lumalaki, may fear siyang humawak sa mga technical na bagay. Ay nakuha niya yung fear na yon. Ngayon, tinatransfer niya sa kanyang mga anak. Ano pa yung mga pagtatransfer ng mga fear na yan? Oy, anak, ikay mag-iingat, baka ikay maligaw. Hindi sabi ng anak, inay, meron na hong ways ngayon. Ituturo sa inyo kung saan pupunta. Mahirap ng asahan yan. Di mo naman nakikilala yung nagsasalitang yan eh. Pag inilipat mo yung fear mo sa kanila, wala yang mararating. Or kung ano rin lang ang narating mo, yan ang mararating ng mga yan. Huwag mo yang bigyan ng mga unnecessary fears. Huwag kang tumulad kay Saul, na dinidiscourage si David at ang sinasabi yung kanyang fears, tinatransfer kay David. So, anong gagawin? So that you will have good courage. Kaya sabi ko be of good courage. Anong gagawin? May nakita ko ditong 3 C's, 3 C's.
Talagang ipinilit kong maging C ang simula. Letter A, come to the fight. It is the simplest way to have good courage. Just come to the fight. To the fight. Anong ibig kong sabihin? Harapin mo lang. Harapin mo lang. Di mo kailangang matakot. Pero just in case ikaw ay takot, all you have to do is just show up. Natatanda ko noong mga kabataan talagang naghahamon na ng panuntok. Ano? Mamayang tanghali. Dine sa harap na sabungan. Magkita tayo. Sige, mamayang tanghali. Ako, yun namang isa'y dumating. Yung isa'y hindi. Sabi nung dumating, salamat hindi dumating. Ako'y takot na eh. Pero alam mo, he just showed up. Di mo kailangang matakot, pero just in case ikaw ay takot, all you have to do is come to the fight. Takot ka sa actual driving test? Ako ay believe sa mga Pilipino, kaya dumadami ang mga ang korupsyon. Takot gang gawin yung mga pinapagawa ng government. Kaya sila hahanap ng merong gadayang makakausap para wag na akong mag-actual driving. All you have to do is show up. Hindi naman mahirap eh. Ako may sinamahan ako doon sa driving test. Akala mo rin nga iikot lang naman pagkakabagal ko. Iikot lang naman okay na. Just show up. Takot magpa-interview sa work. I-interviewin daw. Hindi kung tatanong sa akin, yung pala na may pagdating doon wala magtatawanan lamang. Takot interviewin sa visa. Dahil ang magtatanong daw Amerikano ay English daw. Just show up. Napaka-helpful ng mga yan. Takot magpatawad. Baka maulit na naman. Harapin mo. Face it. Takot magsimula muli. To take another chance. Just face it. Huwag mong takasan ang laban ng buhay sa pamamagitan ng kabisihan. Yung iba, alak. Yung iba, K-drama. Yung iba, tumataka sa pamamagitan ng computer games. Grabe talaga mga computer games. Grabe. Talagang design ito ng kaaway to steal your time. Napakalungkot kapag dumating na tayo sa Bema Judgment, sa hukuman ng Panginoon, at tayo ay mag-give account sa mga ibinigay ng Diyos sa atin at tatanungin ng Diyos, anong ginawa mo sa binigay kong oras sa iyo? Aba naman, Lord, record-breaking. Talaga namang pinag-igi ko ang computer games. Ako ang number 1 sa record. Yung masasabihin natin, sobrang umubos ng oras. Pastor, hindi naman ito hindi naman ito demonic. Ayaw nga, pagpalagay na mukhang hindi demonyo yung naglalaban diyan, ayaw namang nauubos na oras mo. Di ba? The thief came to steal. The enemy came to steal your time. So, huwag mong takasan. Huwag mong ubusin ang panahon mo, ang oras mo sa mga bagay. Harapin mo. Bakit? Hindi mo naman laban yun Laban yun ng Diyos. Face it. At makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Minsan, that's the bravest thing that you can do in this life. Harapin mo. Huwag kang tumakas. Sa panahon ito, ang dami nagtatakasan Pag dumadating ang mga maniningil, ayaw nilang harapin. Ano ba yan? Areho, naniningil ho. Ibigay mo sa iba, mas marami nangangailangan yan. Anong sunod na C? Ang una, come to the fight. Ang padalawa, count your blessings and victories. Count it. Alam ba ninyong nung matapos mang discourage ni Saul, ang ginawa ni David nag-testify siya kay Saul. Dinescribe ni David kung paano niya nilalabanan ng mga leon at ang mga oso na gustong kainin ng kanyang inaalaga ang mga tupa.
Dahil siya ngay shepherd Siya yung bunso sa magkakapatid. Usually, ang mga bunso, lagi nga na nasusugo. Yan ang nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At dinescribe ni David kung papaano ang ginagawa niya. 1 Samuel 17:35. Hinahabol ko siya, yun daw oso o yung leon. Hinahabol ko siya at aking pinapatay. At aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Oh, grabe, Nadakma na, nakagat na ng leon ang tupa. Hahabulin ni David yan. Grabe palang bilis ni David. Hinahabol ang leon. Pagkatapos, dala na ang tupa, kukuhanin niya sa bibig. Grabe. I-picture niyo yung ginagawa ni David. Binatilyo pa lang yun Ang leon na agawan mo ng pagkain. Tuloy ko Kapag dinaluhong ako, ay aking hinahawakan sa panga. Aking sinasaktan at pinapatay. Ay, grabe pala ito Ay, di yan sa may Subic. Marami di ang leon O tigre ba gayon? Na ikaw ay dadaan dong sakay ka sa parang jeep na merong nakasanggang mga bakal-bakal naman. Naku, yung mga sakay, takot na takot. Takot na takot. Ay dahil yun namang mga leon yata ngayon, kababagal naman pero ang nagpapakain yung mga sakay. Bibili ka ng manok, ipapakain mo, may bubuksan dong maliit na maliit, tapos ilalabas mo yung gano'n, pupunta doon ng leon, kakain, takot na takot. Kaya sabi ko, grabe itong si David. Hahabulin niya. So ano nakita natin dito? Kapag ang sitwasyon ay pinapanghina ang loob mo, balikan mo ang mga answered prayers mo noon. Balikan mo ang mga victories ng buhay mo, kahit maliliit lang yan. Balikan mo kung paano nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo. Kung paano inayos ng Diyos ang buhay mo. Kung paano ka binigyan ng mga magagandang success at ng blessing. Katulad ng yung bang mga provision na timing. Balikan mo yon. At talagang doon mo nakilala ang Diyos na He will never be late. He may be early or on time, but He will never be late. Ano pa? Yung healing mo, it could be emotional healing, na noong ikay dumaan sa ganong pagsubok, ay iyong naranasan ang kilos ng Diyos at kanyang hinil ang iyong damdamin. Kung hindi man damdamin, ay ang katawan mo, ang hinil ng Panginoon, balkan mo yon. Kasi minsan, alam mo yung pagpapala, kapag iya'y nakalampas na, nalilimutan na Nalilimutan na. Kaya maganda talaga ang sinusulat, lagyan mo ng date, lagyan mo, istorya mo. Kasi minsan pag matagal na, hindi mo na alam ang detalye. And then balkan mo. Katulad ni David, ay noon kapag kinuha ng leon ng tupa, sa bibig, kukunin ko yon. Tapos pag dinaluhong ako, pag inatake ako, babanatan ko sa panga. Ay detalyado ni David, alam niya kung paano ang kinilos ng Diyos sa kanyang past victories. Alalahanin mo na nung ikaw ay naghahanap, nagtatanong sa Panginoon kung paano God revealed to you His will. Sa pamamagitan ng salitang narinig mo, sa pamamagitan ng nabasa mo, sa pamamagitan ng biglang sinabi ng Diyos sa'yo, those things, alalahanin mo, count your blessings, count your victories. Kapag may nagpapahina ng loob mo, huwag tatakas. At ano ang sunod na C? Connect those victories to the problem. Kahit pa yan is small victories and the problem you are facing now is big, still, connect those small victories to the big problem. 1 Samuel 17:36. Tuloy natin. Nagkwento na nga si David kung anong ginagawa niya kapag ang leon ay may nakuha. Ito naman ang sunod na sinabi. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at oso. At ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Ikinonect ni David yung kanyang small victories noon, ikinonect ni David dito sa big problem na ito. Na kung paano na iniligtas siya ng Diyos
Kung paano iningatan siya ng Diyos doon sa mga liyong yon, yun din ang mangyayari. Kung paano tinalo ng Diyos sa pamamagitan niya ang mga leon na yon, yun din ang gagawin niya sa Pilisteyong ito. Walang pagbabago, pareho lang yan. Yan ang ginawa ni David. Kaya naman po, come to the fight, count your blessings, and connect those blessings or victories to the problem on hand. Kaya naman masasabi mo, iningatan niya ako kasi may plano ang Diyos sa akin. Ano pa? Iniligtas niya ako noon. Bakit naman hindi niya ako ililigtas ngayon? Para ano pa yung pagliligtas niya noon? So nakilala mo na ang Diyos na nangyari sa iyo noon. As you connect the victories sa problem mo ngayon, alam mo bang ginagawa mo? Kino-connect mo kung paano mo nakilala ang Diyos sa iyong sitwasyon ngayon. Nakilala mong siya ay faithful, siya ay maaasahan. Kaya yun ang dinadala mo sa sitwasyon mo ngayon, sa battles mo ngayon. Ituloy ko ang pagbabasa, 1 Samuel 17:37, sinabi ni David, ang Panginoong nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Hindi niya napansin kung bakit yun na sinabi ni Saul. Di ba, pwede sabihin ni Saul, magaling talaga, believe ako. Talaga, yun ang nangyari. Paano mo ginawa yun? Hindi eh. Nung marinig ni Saul yung kwento ni David, ang sinabi ni Saul, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Bakit? Ano ba ang kinukwento ni David? Ayun pong kung paano niya kinuha yung tupa sa bibig ng leon. Hindi. Hindi mo nakuha. Kinukwento ni David kung paano siya sinamahan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Saul, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Yun ang nakuha ni Saul. Nakita ni Saul ang pagsama ng Diyos kay David for a very long time. Obvious naman. Sinamahan ka ng Diyos. Kaya kung meron kang mga labang hinaharap ngayon, yun lang ang isipin mo, sinamahan ako ng Diyos noon eh. Alam ka naman ako'y samahan noon ng Diyos at pagkatapos iwan ako ngayon. Kilala ko ang Diyos ko, hindi nang iiwan yan. Walang iwanan yan. Kaya naman, ang Panginoong nagligtas sa akin sa kuko ng leon o sa kuko ng maniningil o ang nagligtas sa akin sa kuko ng problema sa negosyo. Ang nagligtas sa akin sa lungkot ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng problemang ito. Kaya naman po, ilista lang po ninyo yung mga ginawang pagsama ng Diyos sa buhay niyo. Ilista lang ninyo. Kaya that's number 2. And we are going to number 3. Ano nga number 1? Be concerned in giving glory to God. Ano number 2? Be of good courage. At ito po ang number 3. Be yourself. Mga estudyante na may kinakaharap na laban ng iyong buhay, hindi mo kailangan magdala ng cake kay ma'am. Be yourself. Babae, hindi mo kailangan magbabad sa parlor at sa gym para mahalin ka. Lalaki, hindi mo kailangan ng magandang sasakyan para piliin ka. Hindi mo kailangan magbago. Hindi mo kailangan tumulad kung kanino man. Just be yourself. Maging ikaw lang. Bakit? Kasi ang laban ay hindi sa iyo. Ang laban ay sa Panginoon. Remember, sa number 1 pa lamang sinabi ko sa iyo kung paano ang laban ay magiging hindi sa iyo. Siguraduhin mo lamang ng iyong motibo, intensyon, dito sa kinakaharap mong pagsubok, problema, laban ng buhay mo, ay luwalhatiin ang Diyos. Maluwalhati ang Diyos. Katulad ni David, pinili niya ang kanyang laban dahil ang gusto niya at kitang-kita sa kanyang pagtatanong, sino bang Pilisteyong ito na umahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Ba't niya nilalapastangan ang Diyos? Yun ang concern ni David, ang glory ng Panginoon.
Kung meron kang labang kinakaharap ngayon, kapatid, isipin mo, hingin mo, paano ko ito mai-transform into God's battle? The battle is the Lord's. Paano ko ito transform? Isipin mo lamang kung paano mo siya luluwalhatiin lagi. Isipin mo, anong kinakaharap mong battle? Ang malaking utang? Yung 3 buwang naipong bayadin? Kasi naipon? Yan ba ang battle? Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa laban kong ito. Tinatransfer mo na ang laban. It's not your laban anymore. Lord, luwalhatiin mo ang sarili mo. At humanda ka sa kilos ng Diyos. Just be yourself. Tulad po ni David. Let me read it to you. 1 Samuel 17:38 and 39. Ipinasuot po ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan, kanyang inilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo, at kanyang sinuotan siya ng metal na saplot sa katawan. Verse 39. Ibinigkis ni David ang tabak sa kanyang kasuotan at hindi niya magawang makalakad, sapagkat hindi siya sanay sa mga ito. Kaya't sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito sapagkat hindi ako sanay sa mga ito. At tinubad ni David ang mga iyon. Basta't ibinigay mo na ang laban sa Diyos, ang kailangan na lang ay be yourself. Lord, luwalhatiin mo ang sarili mo sa labang ito. At huwag mo nang tulungan ng Diyos. 1 Samuel 17:40. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanang kamay, kung saan siya sanay. Di ka naman pastol, di ka yung dalalaang mo yan tungkod, panghampas doon sa mga lalapit doon sa tupa, at panghampas din sa tupang nalayo. Uy, huwag kang kung saan napunta. Yon, doon siya sanay. Hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa, at isinilid sa supot na pangpastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang mga kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Si David is being himself. Of course, nung si David ay naging hari, meron na siyang suot na armor, meron na siyang sword. Pero at that time, yan siya, yan si David. At that time. Kaya ito po, kung ano ka ngayon, sapat na yan. Hindi mo na kailangan gayahin pa kung sino man. Ito, pati mga preacher may mga ginagaya kung sino-sino. Pati mga bata ngayon, dito sa Pilipinas, mga mukha ng Koreana at Koreano. Isa na ang itsura. May mga hindi mo kailangan maging kung sino. Bakit? Ang laban naman hindi mo laban. Ang laban na may sa Panginoon. Hindi mo kailangan na gawin, hindi kailangan ni Lord na gawin kang Iron Man para manalo sa laban ng iyong buhay. Kahit ikaw ay si Cardo Dalisay, mananalo ka. Just be yourself. Kung ano ka ngayon, sapat na yon. Ako po ay merong i-reveal sa inyo. I tried preaching na walang punto. I tried preaching na yung bang puntong Manilenyo kasi. Kasi, para cool. Yung problema, hindi ako yun Pag ako yung nagkasi-kasi, fake. I also tried preaching in English. Actually, and then, nagsalita nga ako ng English sa Canada. Ang problema, when I spoke in English, there is no joke. Hindi ako. Fake. Hindi ko masabi ang gusto ko. Sinubukan mo na ba magpatawa sa English? Di ba, patitawan nila iba? Ha, ha, ha. Sabi ko, bakit ko ipipilit?
Kung ako na may nasa abroad, mga Pinoy din naman ang audience. Kung meron doong hindi Pinoy, di yung asawa ng Pinay, ilan-ilan naman. Di may lumapit na lang na magta-translate. Tsaka ano kang gagawin? Talaga namang taga-rin sa barangay Namunga, Rosario, Batangas. Ano kang gagawin? Nag-aral sa mababang paaralan ng Namunga. Valedictorian. Aba, yung ka namang iilan kami. At saka, ang inay-ina sa office sa school. Doon nagtatrabaho ay, ikaw na. Antiya ay supervisor. Antiya ay superintendente. Ay pag di ka pa naging valedictorian. Ay talagang ganito eh. Why change? Why fight your battle at kukuhanin mo ang personalidad ng kung sino? Kung ano ka, okay na yan, sapat na yan. God can win the battle for you because it is not your battle, it is the Lord's. Ano kang gagawin? Talaga sanay kumain ng miralya na pinalambot ang tinik. Na ang sabaw ay gulay na bulang lang. At kung walang bulang lang, ay di kape. That's me. And I don't have to show a different ito. Kaya naman po, ako ay inalis ko ang pagsusuot ng armor ni Saul. Bakit? Hindi ako sanay doon eh. Kinuha ko ang, hindi tirador, paltek. Kinuha ko ang paltek dahil yun ay sa Batangas si paltek. Namili ako hindi ng mga makikinis na bato. Ang tawag dito ay batong buhay. Kung Batanggenyo ka, alam mo yan. Doon ako sanay eh. Doon ako sanay. At ako po'y natutuwa, may nag-message sa akin at ang sabi niya, Pastor, sabi niya, gustong-gusto po naming mag-asawa ang pagtuturo ninyo dahil po sa inyong punto. Ba? Kakatuwa naman, akala ko yung sasabihin dahil sa revelation dahil pala sa punto. At sabi ay noon kayo nag-illustration, sinabi ho ninyo yung mga pangalan ng Avengers, tapos sa kahuli-hulihan po ninyo, ay dinugtong ninyo si Panday, ay kami po'y mahuhulog sa silya sa pagtawa Abay, tingnan mo nga naman pagkasalita ko yung sarili ko. Ayos ang joke pasok. Kung in-English ko yon sa hirap naman. You know, here's Iron Man, and then there's Thor, and then here comes Panday. Hindi ang dating no? That's why the American, who's Panday? So, just be yourself. Kasi, hindi ko naman laban to laban ito ng Diyos. Dahil ang gusto mo ay luwalhati ng Diyos, anumang laban ng buhay mo ay hindi mo laban. Tinransform mo ito into the battle of the Lord, into the Lord's battle. Ginawa mo na itong laban ng Diyos, kaya just be yourself. Ikaw na mayroong battle sa iyong trabaho, di mo malaman kung meron yan nagpatotoo doon sa Musafa na yun daw kanilang boss doon hindi concerned sa kanila. May mga positive na hindi sinasabi. Dikit-dikit na sila doon. At nagtatanong na anong gagawin. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Kang matakot sa mga bagay-bagay na yan. Kung kailangan mo umuwi ka. Kasi lagi nang kinakatakot nila, paano? Hindi. Kung ano yung nasa loob mo ngayon, okay lang yon. Kung matakot, dahil kung ang Diyos ay nasa UAE, sasabihin ko sa iyo, ang Diyos nasa Pilipinas din. At iyan ay hindi mo laban, yan ay laban ng Diyos. Isipin mo lamang, hingin mo lamang ang biyaya sa Diyos kung paano mo may i-transform yung fight na yan into the Lord's battle. Kung paano maluluwalhati siya. Yung kasi that's another thing Paano ko luluwalhati ng Diyos dito sa problemang ito? Di mo kailangan kung saan-saan lumapit. Kung ikay negosyante, di mo kailangan kung saan-saan lalapit for connection. Favor lang ng Diyos ang kailangan mo. Bago lang idea ang kailangan mo. Okay? So, that's number 3, which says,
Be yourself. And we will go to number 4, and this is the last point. Know God intimately. 1 Samuel 17:45. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliliit at malalaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Makikita mo dito sa verse na ito, why is David so confident na bumanggit na ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo? Alam mo, not everyone can say that. Hindi ito masasabi ng kung sino lang. Ang makakapagsabi lang nito confidently is the person na kilala ang kanyang Diyos. Ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ko. So confident. Nandito si Goliath, binubuli siya. Ba't yan ang ilalaban? Ano ako, aso? Yan ang inyong dadalhin sa akin. Ano ba naman? Wala bang mas malaki-laki dito? Ito, na ito, papakain ko, laman to sa mga ibon. Sabi niya, pwede ba? Hindi ko laban ito. Ito'y laban ng Diyos. Kaya lumalapit ako sa iyo. Hindi sa pangalan ni David. Wala akong pangalan. Lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ko. At kilalang-kilala niya ang kanyang sinasabing Panginoon. Bakit ganon? Kasi may karanasan si David sa kanya. Naranasan ni David ang pagsama ng Diyos. What do you think? Anong ginagawa ni David habang siya nagpapastol? Ayun naman hindi naman lagi may ginagawa ka doon eh. Ay uupo ka rin naman doon habang ang mga tupay kumakain. Hindi naman laging busy-busy. Anong ginagawa niya? This might give us an idea. Noong si Saul ay naalihan ng masamang espiritu, ano ang nagpapapayapa kay Saul? Ang pagtugtog ni David ng alpa o ng harp. Bakit marunong tumugtog si David? Could it be na habang siya ay nagpapastol, ay tumutugtog siya at umaawit siya? This is how I face my battle. Ayaw ko ano kinakanta ni David. Could it be na habang siya ay nagpapastol at nakikita niya ang mga leon ay nasa tabi, ay doon lumalabas ang kanyang mga awit. Nakikilala niya ang Diyos doon. Kaya sinabi niya sa mga awit niya lahat kung papaano siya sinasamahan ng Diyos. Bakit siya anointed tumugtog ng alpa? Sa pagharap sa laban ng buhay, hindi mo kailangang alamin ang bawat anggulo ng problema. Ito ang ginagawa ng marami. They talk about their problems. They know their problems intimately. Alam nilang detalye ng problema, alam nilang pwedeng mangyari, alam nilang sasabihin, alam nilang consequences, alam nilang itsura ng problema, alam nilang size ng problema, alam nilang hanggang kailan ang problema. Yes. Kilalang-kilala mong problema, close na close kayo. Pero sa pagharap ng laban ng buhay, hindi mo kailangang alamin ang bawat anggulo ng problema ang kinakarap mo. Ang kailangan mo ay kilalanin ng Diyos na lalaban para sa iyo. Kilalanin mo ang Diyos na lalaban para sa iyo. Kaya ang mga Kristiyano, alam mo, hindi sila payapa. Hindi nila kilala ang Diyos na lalaban para sa kanila. At hindi ka makakapanampalataya sa kayang gawin ng iyong Diyos kung hindi mo alam kung sino siya sa buhay mo. Bakit nagkaroon tayo ngayon bakit natin nalaman ang nature ng God na siya'y the provider? Bakit natin nakilala si God as the Jehovah Jireh? Kasi naranasan ni Abraham na nung naghahanap siya ng isasakripisyo kasi pinigilan siya ng Diyos na isakripisyo, ang kanyang Isaac, ang kanyang kaisa-isang anak,
Naghahanap siya ng isang sakripisyo kasi ready na ang kahoy. Pero nasaan? At nakita niya nandoon, merong isang hayop na trap. At kinuha lang niya at tinawag niya ang Diyos, Jehovah Jireh, the God who provides. Alam mo, sa iyong experiences sa buhay, nakikilala mo ngayon Diyos. Kung paano kanya itinataas, kino-comfort, na nung ikaw ay bumagsak, kung paano kaniya inakay, na nung una, kung paano niya inayos, at nakikilala mo siya, siya'y hindi lamang Diyos, siya'y personal God, a personal Lord, na siya. Okay. Saan mo pa makikita? Saan mo pa siya makikilala? He is the creator of everything. Creator siya. Ba't di mo subukang tingnan yung mga bulaklak? Okay? Tingnan mo yung intricacy ng detalye ng mga petals, yung pagkulubot ng mga bulaklak. Tingnan mo yung how God really designed it from the smallest detail. Kung paano na yan. Isipin ninyo kung yung mga petals nagkagulo. Merong papaganyan. Papaganyan. O tingnan ninyo, ang intricacy, ito, sinasabi ng anak ko lahat na nagme-medicine, pag pinag-aralan ng anatomy, iisa lamang sasabihin nila, wow, grabe ang detalye ng design ng Diyos. Anong ibig kong sabihin? Makikilala mo ang Diyos sa kanyang nilikha. Maaaring si David ay habang nagpapastol ay nakatingin sa langit, grabe talaga ang laki mo, Panginoon. Ikaw ang lumalang ng kalangitan, ng mga bituin. At hinahangaan niya ang Panginoon sa detalye ng kanyang paglalang. This is my point. Kung ang iyong kinakaharap na problema ay masalimuot, hindi mo na alam kung paano makakalaya, paano makakaligtas, paano makakalusot dito. Meron akong sasabihin sa iyo. God is interested in every detail of your life. Alam ng Panginoon kung kailan ang June na yan. Bayading yan. Alam niya kahit pa yung mga penalty, alam niya ang kanyang gagawin. Cool ka lang. Alam ng Panginoon ang emosyon at damdamin ng bawat tao. Alam niya yung komplikasyon, alam niya yung detalye ng mga pangyayari. He can move in every relationship as long as gawin mo yang laban ng Diyos. Alam ng Panginoon ang detalye ng iyong negosyo. Alam ng Panginoon kung kailan ka bibigyan ng bagong idea, kung kailan ka dadagdagan pa ng bagong business. Alam ng Panginoon ang detalye na nangyayari sa iyong trabaho. Akala mo ba hindi niya nakikita? Meron niyang timing, may timing si Lord. May timing siya kung paano niyo dadalhin yung tamang taong magkukonek sa iyo para dalhin ka sa iyong promised land. Alam niya ang detalye ng buhay mo. At alam mo kung paano mo yun nalalaman? Habang patuloy kang lumalakad na kasama siya. Kaya Christian, don't forget your intimacy with God. Don't forget your everyday walk with the Lord. Don't forget every time na ikaw ay may mararamdaman, itinatas mo kamay mo, sinasamba mo siya. Don't forget the time of your prayers, yung inyong relasyon ng Diyos. Don't forget that. Cultivate that. Develop that. Palalim ng palalim. Si Goliath, nagsanay siya sa pakikipagdigma simula bata. Si David, nagsanay siyang kilalanin ng Diyos simula bata. That's the difference. At akin pong babasahin ang kahuli-hulihang verse, 1 Samuel 17:37. Sinabi ni David, ang Panginoong nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. Kita mo ba ang problema mo? Kita mo ba?
Pero ang tanong ko, kita mo ba ang Diyos mo? Kita mo ba? Marami sa atin, alam natin, kilala natin ang ating problema. Pero church, kilalanin mo naman ang Diyos mo. The problem is not your God. Nagkakamali ka ng kinikilala. Hayaan mo namang magpakilala ang Diyos sa iyo kung sino siya sa buhay mo. Hayaan mo namang ipakita ng Diyos sa pagiging Diyos niya sa iyo. Not only God, but a personal God. A God who is interested in every detail of our lives. Hayaan mo naman na sa pagkakataong ito na ikaw, yes, everyone is in a very uncharted situation. Hindi natin alam ang mangyayari, hindi natin alam kung kailan matatapos ito. Pero please, you have looked into this problem for a very long time. Now, raise up your head and look unto your Lord, the one who will save you, the one who will bring the victory to you. Give Him the fight. Huwag mong iyuhin yan. Kung ikaw, nang hinaharap mo ang laban ngayon ay tungkol sa iyong health, at ang sabi mo, ang laki-laki ho ng kalaban ko, ang laki ng Gulayat ko eh. Then, huwag mong labanan. Hindi kayo match eh. Iharap mo siya sa hindi niya ka-match. Iharap mo siya sa iyong Diyos na napakalaki, makapangyarihan, who knows everything, who can give you something na hindi kayang ibigay ng iba. Kilala mo ang problema, kilala mo ang kalaban mo. This time, kilalanin mo ang Diyos mo, who can give you the victory. Salang, tatandaan mo, kakampi mo ang Diyos. Hindi sa iyo ang laban, Kanya yon. In Jesus' name we pray. Amen.